JD. Hindi ko lubos akalain na darating pala yung panahon. Lilisanin namin yung lugar kung saan akala ko lahat ng mga taga roon ay kaibigan. Sa dulo ng baryo malapit sa karagatan, ramdamang maalat na simoy ng hangin sa paligid. Naroon ang palaisdaan na inalagaan naming mag-asawa. Ang nagmamay-ari ng lugar, si Israel at Merly. Dito namin binuo yung pangarap eh. Sila ang nagmamay-ari ng lugar, kami naman ang nag-aalaga at nagbabantay. Kahit kailan, hindi kami nagreklamo dahil purong kabaitan yung pinapakita sa amin. Kaya naman nung kumalat yung balita sa baryo na aswang daw yung amo namin, aba, talagang kami yung tumindig para ipagtanggol sila sa lahat ng tao. Hanggang sa dumating yung isang araw eh. Hindi ko makakalimutan yun kasi umuwi yung isang kamag-anak nila. Doon na nagbago yung lahat. Tanghaling tapat nang dumating yung mag-asawa sa lugar tapos nasa malayo lang yung kamag-anak nila. Meron silang dalang pagkain, adobong pusit. Paborito nga namin mag-asawa yun eh. Nakakapagtaka kasi tuwing magdadala sila ng pagkain noon, talagang sabay-sabay kaming kumain sa bahay. Pero ng mga oras na yun, ayaw talaga nila. Tapos yung mata ng mag-asawa parang aligaga. Parang hindi sila mapakali. Habang yung kamag-anak nila, nakatitig lang sa malayo. Hindi na lang namin masyadong pinansin kasi sobrang bango ng ulam, talagang gustong-gusto na naming kainin. Kaya naman pag-alis ng mag-asawa, dali-dali kaming pumunta sa lamesa. Nilantakan namin yung adobong pusit. Sa bawat pagsubo namin, talagang ramdam mo yung sarap. At saka, parang hinihigop yung lalamunan mo. Sa buong buhay ko yun ang unang pagkakataon na makatikim ng adobong pusit na merong kakaibang hagod sa lalamunan. Pagkatapos nun, doon na nagsimula yung pagbabago. Ilang araw yung lumipas, bumigat yung katawan ko eh. Parang sobrang hirap kumilos pero wala naman akong sakit. Kada gagalaw ako, ang bilis kong hingalin, para bang merong sumasakal sa akin. Ang nakakapagtaka, kapag sumasapit naman yung dilim, nagiging magaan yung pakiramdam ko. Nawawala yung lahat ng sakit saka sobrang aktibo. Pansin ko nga din lumakas yung pandinig at pandama ko eh. Yung tipong simpleng kaluskos lang, nararamdaman ko na sa paligid. Isang madaling araw, nagising yung panganay kong anak. Nakita niya daw akong nakaupo sa hagdan, nakatingala, nakabuka yung bibig, tapos tumutulo daw yung laway ko. Kaso nga lang wala akong maalala. Hindi ko nga alam kung paano ako nakarating sa lugar eh. Sumakto din ang mga oras na yun, nakaramdam ako ng sobrang sakit sa tiyan. Parang hinahalukay, parang merong gumagalaw doon sa loob ng tiyan ko. Pinupunit na laman. Ganyan yung pakiramdam. Hindi ako makahinga. Uhaw na uhaw. Hanggang sa paulit-ulit na akong sumisigaw. Dito na ako binuhat ng asawa ko eh. Hindi niya alam kung bakit sa albularyo niya ako dinala imbis na sa ospital. Para ba daw kusang kumilos yung katawan niya papunta sa albularyo? Madilim yung paligid sa tahanan ng albularyo eh. Tanging gasera saka mga kandila lang yung nagsisilbing ilaw. Tapos amoy na amoy ko yung insenso sa lugar. Naramdaman ko, biglang tinapik ng albularyo yung tiyan ko noon. Sa bawat pagdampi ng kamay niya, nararamdaman ko yung enerhiya na gumagapang sa tiyan ko. Pumikit yung albularyo. Nagsalita ng mga hindi maintindihan. Hanggang sa, "May pespes sa loob ng tiyan mo. Itim na itlog ng aswang." Para akong binuhusan ng malamig na tubig pagkatapos magsalita ng albularyo. Yung unang pumasok sa isipan ko, yung binigay na adobong pusit sa amin. Saka yung kamag-anak ng amo ko. Mabilis yung kilos ng albularyo noon.
Meron siyang kinuwang langis tapos nagsasalita na naman siya ng hindi ko maintindihan. Pilit niyang pinainom sa akin yung laman ng langis. Sobrang pangit ng lasa. Sobrang init. Parang sinusunog yung lalamunan ko papunta sa tiyan eh. Talagang ang sakit sa pakiramdam. Ilang sandali pa. Mula sa tiyan ko ramdam ko na merong kumikilos. Mula sa tiyan papunta sa dibdib. Hanggang sa lalamunan ko, makikita mo dun. Merong bumabakat. Paakyat palabas sa bibig ko. Isang piraso na purong itim na itlog. Bago pa bumagsak sa lupa yung itlog, sinalo ng albularyo yung itim na itlog gamit ng bao na merong apog. Mabilis niyang nilagyan ng langis yung loob ng bao tapos sinindihan. Hindi ko makakalimutan yung nakita ko noon. Naglabas ng malakas na itim na usok yung itlog na nasilaban ng apoy. Kasabay niyan, nakakakilabot na angil yung pumalahaw sa buong lugar. Kinabukasan, bumalik pa kami sa bahay ng mga amo namin. Ang unang nagpakita, yung weirdong kamag-anak. Tapos saka lumabas yung dalawa. Hindi ako nagsasalita ng mga sandaling yun pero masama yung titig ko sa kanila. Doon pa lang, alam na nila yung pakay namin sa lugar eh. Biglang tumawa yung kamag-anak. Sayang. Kasabi ka na sana. Pero malakas ang asawa mo. Hindi tinablan ng sumpa. Sumikip yung dibdib ko pagkatapos nun. Kaya naman umuwi na lang kami mag-asawa. Dali-daling nag-ayos sa mga gamit pero inabutan pa rin ng dilim bago makaalis sa lugar. Sa uling sandali, sinulyapan ko yung tahanan. Nakatayo yung tatlo sa labas eh. Nakatitig sa amin. Pero yung itsura ng dalawang amo namin, alam niyo yung parang wala sa sarili. At yung lalaking si Rigor, yung kamag-anak nila, nakatitig sa amin habang nakangiti ng nakakaloko. Ano bang oras? Pwede kayong bumalik dito. Malaking bagay ang natutunan namin mag-asawa pagkatapos nun. Hindi lahat ng may tuturing na kaibigan, kabutihan ang ibibigay. Hindi porket nagpakita ng maganda, mabuti na ang kalooban. Kayo sa palagay nyo, masama ba talaga yung mag-asawa? O hindi kaya naman, merong ginawa si Rigor sa kanila? Yung kamag-anak? Inggit. Isa sa pinaka nakakairita, nakakainis, panira ng diskarte. Naranasan mo na ba yan, kabayan ko? Mga inggit na tao at kung ano-ano ang sinasabi sa'yo. Kung ano-ano ang hinihiling sa'yo. Sawa ka na ba sa ganito, kabayan? Subukan mo ang talagay bracelet. Kontra evil eye, kontra inggit. Mataas na uri ng depensa. Kung ano ang hinihiling nila na bunga ng inggit sa kanila mangyayari. Kung sawa ka na sa inggit ng mga tao, subukan mo ang talagay. Search mo lang ang shop ng Likha Merchandise.